Ngayon mga chong, ang gagawin natin is kakabit na natin dito yung nabili kong headlight tsaka speedometer. Bali yung gagawin natin, yung stock bracket pa rin, i-modify lang natin to since usable naman siya. Sabi ko nga, halos wala tayong binibiling materials dito, recycle lang. I-modify lang natin to. Ito yung nabili yung speedometer sa Lazada. Sa Lazada ko binili 1.4 ata to, 1.5, mga 1.5 ganun, kasama shipping. Tapos yung kasama niya, may sensor ito na kasama pero wala dito. Nandun sa kahon ko. Pero ito, may bracket siya. Ayan, actually may choice yun nung bumili ako nito. Pwedeng hindi kasama tong bracket. Ayan, adjustable bracket siya pero ayoko nang gamitin to. Kasi maglulus din to katagalan eh. Tapos di naman natin kailangan ng adjustable. Kitang kita naman kasi yung ano yan, yung mga nakalagay dyan, mas nakakabit na dito. Tapos ito yung headlight. Same pa rin dun sa unang build ko. Ewan ko, ito yung gusto ko tong design ng headlight na to. Maliit lang siya. Tsaka maliit din yung motor natin. Ayokong lagyan ng malaking headlight. Siguro papalitan na lang natin dito yung bulb para maliwanag. Or lagyan na lang tayo ng mini driving light para sa gabi. So yung gagawin natin dito, ito is ibababa ko. Ayoko kasi nang mataas yung speedometer dito. Bababa natin ng konti. Tapos yung para medyo malapit din sa headlight, hindi malaki yung gap. So i-modify na lang natin ito mga chong. So ngayon mga chong, ito yung gagawin nating bracket sa headlight. Ito yung headlight niya. Ito yung free na bracket niya. So ang una kong ginawa is pinalitan ko tong spacer niya dito sa gitna. Ito kasi maiksi ito. Kalog. Nilitan ko siya. Tapos ito, tinuwid ko. Ito na rin gagamitin nating bracket. I-welding natin dun sa stock bracket ng motor. Para din na tayo gumawa. Sayang din to eh. Para mabilis tayo. Pwede naman. So, ito yung stock bracket niya. Yung ginawa ko is, ito, pumutol ako dito sa, kung saan ko nakuha to. Yan. Dadagdagan lang natin siya dito. Hindi naman masyadong mabigat yung headlight na yan eh. Dyan, tapos ito i-weld natin yan dyan. Pero puputulan pa natin to syempre. Pero yan, kakabit muna natin to. Okay yung headlight natin mga chong. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko to ng kinoveran ko yung inverted fork natin kasi yung talsik ng welding sisira, gagas-gas. So yung bracket nya, ayan, reuse lang yung free bracket. Winelding ko lang dito, nagdagdag lang tayo ng bracket. Nakatack weld pa lang yung mga yan. Tapos ngayon yung gagawin natin, ito. Yung speedometer naman, ikakabit natin. So i-modify din natin yung bracket nito. Gusto ko sanang gamitin tong luma. Yung itong bago, adjustable, pero gusto ko malinis lang. So, di na tayo gagamit itong adjustable. Ito na lang, modify na lang natin itong stock niya dito. Ayan yung mga bracket natin mga chong, pinutol natin doon. So, ngayon, i-welding na natin to. Ibabalik lang natin dito. So kanina mahaba yan, nakaganyan. So magkadugtong yun dun sa isa. Kaganyan siya. Ngayon, ang gagawin natin, papatong natin dito. Ganyan. Patras. Okay naman sana yung ganyan lang ulit pantay. Kaso parang mahina. To make sure, di naman kita masyado yan. Kaya ganyan natin. Tatak lang natin yan dyan. Yan. Kabilaan, dito is so ayun mga chong, yung bracket natin na-modify na. Ayan, lilinisin pa natin yan. Pero ngayon gagawin natin is habang pinapalamig natin to, kasi pag ikabit, medyo mainit pa,
Pagkabit natin yung rubber dito matutunaw kasi habang pinapalamig natin yan, tatanggalin natin tong butterfly, tawag nila dito, butterfly. Tapos tong ignition kasi yan medyo nasunog sa welding, pero okay lang yan, kunti lang naman. Kalimutan ko tanggalin yan. Kala ko di aabuti ng apoy. So tatanggalin natin tong ignition. Tapos itong bracket tatanggal natin kasi puputulin natin yan dito. Babaklasin natin ngayon. Tapos ipapababa natin kasi masyadong malayo yung gap sa headlight para hindi malaki yung ano dyan, space. Baklasin muna natin yan mga chong. So ayan mga chong, natanggal na natin tong bracket. Ito yung mga rubber, tinanggal natin dito kasi baka matunaw. Tapos nilinis na natin. Tinanggal natin tong holder ng originally sa ano naman talaga to, sa speedo tsaka sa headlight. So ito na yung headlight, bagong headlight bracket. So full wheel na lang natin yan. Pero ngayon para isahan na lang. Ayan, nandito to sa taas, bababa natin dito. Pero ngayon ikakabit muna natin doon sa motor dyan para ma-mock up natin yung saktong distance ng headlight at speedo. Ikabit na natin yung headlight tsaka speedo. Yan yung kinalabasan ng bracket natin mga chong. Ayan. Okay naman siya so far. Parang konting modification lang sa bracket para ano rin, design ng materyales. Tsaka mas madali trabaho. Ayan. Goods na goods naman tignan. Mga original brackets pa rin yan. Nirelocate lang natin, konting putol. So yung dinagdag lang natin dito is ito lang, itong baba tsaka itong kasamang bracket or free bracket ng headlight. Minodify din natin to, tapos minelding dyan. Yung gagawin ko pa dito is signal lights bracket. Wait lang, pakita ko kung nandito yung signal lights ko. So dito ata, ito nga. So mini signal light to. Pero binabala ko rin ikabit yung luma yung original na itong module na to. Maganda rin yun. LEDs. Pero yan, medyo okay rin to Yan, di ko lang tinanggal tong original na headlight bracket. Kasi iniisip ko para dito sa signal light. Hindi man dyan, relocate lang natin. Iniisip ko dito sa baba or dito na lang. Para bumukhang tenga. Medyo sakto naman dyan So kailangan lang niyang palakihan ng butas. Yan yung bolt na yan, nut na yan. Baka butasin na lang din natin yan punta doon. So lalak natin yan dyan. So okay rin naman siya dyan. Lagyan lang natin ng spacer para umusog dito ng konti. Ayan, or double nut na lang. So tingin ko okay na ako dyan sa ganyang bracket dyan ng para di na rin matrabaho. Tsaka goods naman. So ayun mga chong. Tapos next na natin yung i-finish ko lang to lahat. Next na natin yung mga fiber. Medyo may mga molde na ako nagawa. Yun nga lang hinuli ko. Mas madali kasi itong gawing bakal. Welding lang yung fiber kasi matrabaho So ayan. So ito yung gagawin natin ngayon. Ito yung stock na niya. Foot peg or footrest. Ayan. Yan yung stock. So ayan, halos lahat ng bago natin. Syempre ito, okay naman siya so far. Pero gusto ko siyang baguhin para maging medyo sporty looks ba. Ito, not sure kung i-reposition natin to. Pero papalitan natin to ng
ng ito, foot peg. Tapos ito sana gagamitin ko rin to, which is ito dapat yung bala kong ilagay dito. Kaso ito naalala ko meron pala ako nito, isang set to pang Raider na yung banana type dati na rear set ng Raider ko, which is nabenta ko na yon. Ito yung gagawin natin pang likod, pero dito i-stay natin to na na dyan lang siya, i-modify lang natin. So ayan, tingnan natin mga chong kung anong tatanggalin natin. So ayan mga chong, nawala yung footage ko nung ginagawa ko to. Pinalit natin siya, bale ayan, sobrang daming cut yung nangyari dito. Chinap-chop natin yung luma. Ayan, para makuha natin yung mga gilid-gilid nito. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano ginawa yan dito. Itong sa likod, para dun sa may sa may cambio na side. So, yung bala ko dito is papalitan ko. Ito yung set to ito yung shifter ko ay reset ng Raider dati, set to. At bali ito rin yung lalagay natin dito. So, gagawa na lang natin to ng paraan paano natin kakabit yan dyan. As long as possible, same pa rin dito na ganyan, tutupi. Tapos yung ayoko dito rin, isa rin sa ayoko dito sa module na to, sobrang baba nitong tong foot peg. So i-adjust natin to, papataasin natin to ng konti, kahit mga siguro mga 1 inch or mga ganyan, basta man dyan yung pwesto dyan, ganyan. So tabasin ko ulit to. Ito papakita ko sa inyo to dito. So after nyan, mamodify din natin tong brake pedal. Tapos i-mock up na natin tong niya, itong tawag dito, brake master. Yan, lagay natin yan dyan. Tapos itong passenger foot peg, tignan na lang natin kung paano natin nalagay yan. Importante, maayos muna lahat ng foot controls. Yung sa kabila, yung sa cambio, saglit lang naman yan, isang linkage lang yan, walang madaming mechanism. So ayan yung mga foot peg natin mga chong, naging single na siya. Ngayon ang gagawin na natin is, balak ko nga kanina, ilipat to, patasin to ng konti, iangat to ng konti dun, tsaka pati itong isa din. So ayan mga chong, kaya nakagawa na ako ng pattern para sa bracket natin dito, sa passenger foot peg natin. Ayan, itong nabili ko sa scrap na steel plate, ito yung gagamitin natin kasi makapal to. Ayan, so tabasin muna natin to.
So ayan mga chong, yan yung kinalabasan nung minodify natin na foot peg. In-incorporate natin tong pang passenger foot peg ng rear set ng Raider 150. Ito yung banana type dati na nauso, which is di ko naman ginamit kasi nag single shifter ako nun. Tapos ito, gagawin pa natin ng bracket to, itong brake master nya. Tapos yun, nasa medyo, para sa akin medyo hard part to ngayon kasi ngayon ipapakita ko sa inyo paano ko ginawa to, paano ko inattach yung bracket nito. Kasi ngayon gagayahin natin, dapat pantay dito tsaka dun sa kabila. So yun gagawin natin mga chong. So ayan mga chong, yung ginawa ko para mapagpantay ko tong dalawa, since isang ano naman, isang parang anong tawag doon, basta bolt yung mahaba, dito yung pinagpapasukan nito. Dito ako kumuha ng reference, pinag tack weld ko siya para mapagpantay natin tong dalawa. So ayan, pantay na siya pero nakatak pa lang yan dito. Ayun, ikakabit ko to sa motor para makakuha ko yung alignment ng ganon, ng ganyan. Syempre pag ikabit natin to doon, may pagbabago pa yan once higpitan yung mga bolt at saka nut. So ito, doon na natin kukunin yung alignment nito, yung ganun niya. Tapos saka natin full weld yan. So ayan mga chong, naikabit ko na ulit sa motor, naayos natin yung alignment nito, tsaka ito din sa kabila. Ayan, so ngayon bago natin yung full weld yan, para isang gawaan na lang, is gagawa na ako ng ano dito. Gagawin natin tong bracket na ano, brake master. So ayan, hanapin muna natin yung alignment na maganda, tapos gawin natin to ng bracket. So same pa rin, gagawin natin yung bracket dyan, yung dito, yung pinagkuhanan natin itong ginawa nating bracket dito, para di na kailangan mag weld ng bolt, ay ng nut. Rekta na, halos same kapal naman to ng nut ng ano, nitong 10mm ata to, or ay hindi, 6mm ata, 6mm or 8, not sure kung ito yung 8, ito yung 6, basta may mga hand taps naman tayo para dyan. Ito na yung bracket natin mga chong. Ito na yung para sa ano natin, brake master. So tinanggal ko na yung foot peg natin. Maganda dito kasi isang ano na lang to, isang component kasama na yung brake pedal. So diyan natin welding yan. Kabit muna natin dun sa ano, sa ayan, sa brake master. So, saka natin i-tack weld para sure na sure yung alignment. So ayan mga chong, na-finalize na natin yung bracket natin dito sa ano, sa passenger foot peg, which is yung ginamit natin galing sa banana type na rear set ng Raider 150 dati, yung carb type. So kompleto to, pero ito lang ginamit ko kasi para maiba naman siya. Pangit, di ko kasi trip yung stock na ito eh. So ayan, yung stock minodify natin. Ito, plano ko sanang i-reposition pero okay na yan. Okay naman yung looks niya. Papalitan na lang natin to ng ano, ng foot peg para ma-incorporate sa dito. Yung bali yung kapares, yung gagamitin natin dito, yung modify pa natin yun para may kabit dyan. So ito na yung ano natin, caliper. Full welded na yan lahat mga chong. Naka-fix na yan lahat. Ayan. So ito yung pinakaunang piece dito na natapos na full welded. Kasi yung frame, mga full welded naman na yan, may mga ano lang, i-grind pa natin, tapos dagdagan ng weld, mga karagdagang bracket or something. Tapos yung mga foot pegs na lang ito yung tatrabahuhin natin. Pero at least yan, okay na. Sa kabila din, ayun, goods na rin. Jod dun, wala naman mechanism masyadong ginawa.
Yung ginawa lang natin dun is minodify lang natin yung ganto, tapos bracket nito. Kasi yung sa ito niya, wala namang akong binago dun sa linkage para dun sa ano, shifter or sa yun sa gear shifter sa cambio. Tapos ngayon gagawin natin kasi gusto kong ihuli na yung fiberglass. Gagawin natin is gagawan natin ng bracket to. Kasi yung dati nakatumba tong ganun nung naka monoshock pa siya. Tapos ito yung stopper niya, ito. Yan, ito. Dito yung nakalagay na. Ganyan yun dyan dati. Welded to swing arm. Minodify natin kasi pinutulan niya natin yung swing arm. Tapos ginawa natin ng dual shock bracket. Ngayon, gagawa natin ng bracket to pag ganun kasi hindi pa dito ulit. Kasi hindi na po pwedeng patumbahin to since babangga na siya dito sa shock. Bali yung ano gagawin nating bracket is bolt on lang dito sa stock na bracket ng ano niya, nitong caliper. Kasi aluminum to, hindi naman tayo pwede mag welding dyan, so ibobolt on na lang natin dyan. So ngayon mga chong, tanggalin muna natin tong shock para magawa natin to ng pattern o kung paano natin gagawin. Hindi ko pa rin sure. May idea lang ako kung paano ko gagawin pero di ko pa rin sure yung final na maging itsura niya. Pinaplano ko pa anong maganda, yung walang istorbo dyan sa kagaya nito, yung sa nut nito sa likod. Ayan. Di ko kasi winelding yung nut nito. Lock nut na lang gagamitin natin dyan. Actually lock nut na nga yan eh. Kasi yan din yung stock na bolt ng monoshock nandito. So kabilaan din kasi taas baba. Dito, yan, lalagyan na natin yan ng bolt. So, ayan mga So ayan mga chong, ayan yung initial bracket natin. Yan, binutasan natin kanina, in-untap. Tapos ayan. Okay lang naman siguro sana yung kahit isang bolt lang dito kasi maglalagay pa tayo dito ng isang bolt. So may papaganyan pa yan dyan. So welding natin to. Pero mas okay na, dinalawa ko na para mas makasiguro. So ayan. Tapos, ngayon, ikakabit muna natin. Pero ito babawasan pa, hindi pa tapos yan. Ikakabit muna natin to. Itong dating anuhan niya, parang guide ng neto. Nakaganto to dito dati. Diyan. Ilalagay muna natin to dito sa motor para dire-diretso trabaho natin. Diyan. Tatakwil muna natin yan dyan. So ito mga chong, ito na yung karagdagang bracket natin dito sa ano. Ito yung dadagdag natin. Yan yung sa taas. I-grind pa natin yan. Ayan. Naka-mount na yan. Naka-thread yan dito sa dating bracket. Tapos ito. Bali ito yung stopper ng brake. Ayan. So yan, ipapatong natin yan doon. So ito, gagawa tayo ng ganito dito. Sa dulo na to. Ayan, naka-thread na yan. Bobolt natin. So welding natin to dito. Para maging isang component siya, para maging matibay. Hindi naman necessary na dalawang bolt gagamitin ko dyan dapat, pero ayun nga, ano lang, para sigurado lang.
So ito mga chong, ito yung finished product natin para sa bracket natin dito sa sa stopper ng brake natin. Yan. Ito yung kabit yan. So ayan, lagyan ko muna ng nut kasi yung bolt natin masyadong mahaba. Ayan, tapos dalawang bolt dito. Hindi sana naman tong dalawang bolt pero pinabuti ko ng dalawahin. Stopper lang naman. Baga backup na lang tong isang bolt kasi syempre may vibration to, baka mamaya matras. Pero lagyan natin ng lock washer yan para sure. So ayan mga chong, kabit na lang natin muna ulit sa motor pati yung gulong para makita natin kung gagana ba ng maayos. So ayan mga chong, so far yun yung na-accomplish natin sa motor. Ayan, foot pegs, wala pa yung ito yung mga tapakan, yung foot peg mismo wala pa dyan. Ito palitan natin. So ayan yung bracket ng natin, disc brake sa likod, yung stopper nya, tapos na. Tapos yung headlight bracket, tapos na rin, full welded na yung mga yan. Ayan, signal lights. So gawin natin ngayon mga chong is babalutin na natin to. Ayan, minakap ko siya kasi medyo ginawan ko ng konting modification. Ito, babalutin natin to ng cling wrap. Experiment first, hindi ko first time gawin to. Gumamit ako ng cling wrap dati para mag fiber para sa fender. Binalot yung ginawa kong molde yung gulong. So yun din pala, yung gulong sa harap dito, yung gagawin natin molde, yung gulong sa likod kasi mas malaki outer diameter niyan kaysa dito sa harap. So ito, fiber ay styrofoam. Di ko kasi sure, baka matunaw kasi to ng resin, baka matunaw. So babalutin natin ng cling wrap din. So yan, yung gagamitin natin. Pati yung yan, rear fender natin. So yan mga chong, gawin muna natin.